Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong kasong obstruction of justice para kay Digong nyo. Diba? Para kay Duterte. Yan. So kahapon sa plenary, mga budget hearing na ho yung pinag-uusapan kahapon sa plenary. At dito ho, nabigyan ng linaw talaga itong umuugong. Nung una, umuugong pa lang ito na dapat kasuhan si Duterte ng obstruction of justice. Ayun, nagkaroon ho ng Q&A. Okay? So ang event po na to kahapon ay dinidepensahan ni Jill Bongalon, ni Congressman Jill Bongalon ng party list etong budget ng Department of Justice. Okay? Now, eto si Franz Castro nagtanong. Ang sabi niya, yun pong statement ng dating Pangulong Duterte, dahil tinatanong siya, kung alam raw niya kung nasaan si Kibuloy, ang sabi niya, alam niya pero secret. Would you consider that as obstruction of justice? Yun. Diba? Kayo ho mga kapatid, tanungin ko ho kayo. Would you consider that too as obstruction of justice? Na tinatanong siya, ang sabi niya, alam niya kung nasaan si Duterte. Kino-consider niyo ba yan as obstruction of justice? Ngayon, ang sagot naman din po rito ito yung sagot ni Jill Bongalon. Publicly, sinabi ni Duterte yun kung nasaan si Kibuloy. Pero ayaw niya sabi nga niya, di ba? Secret. Alam ko kung nasaan si pastor pero secret. 'Di ba? Hindi ba nataranta yung mga abogado na kaalyado nila? O like nito ni Panelo na sinabi lang naman daw yan ng presidente, dating presidente, kasi nga naman na-pressure lang, na lagi na lang nang inuurat nasaan si Duterte, nasaan si Kibuloy, 'di ba? Palusot. Bakit? Alam po kasi nila ang implication ng sinabi ni Duterte. Sinagot niya kasi ng ganun yung reporter nang hindi nag-iisip. Nagkataon naisip nila na, shit, bakit ka nag-react doon? Dapat sinabi mo, no comment. Hindi ko alam. Yun na naman kasi pwede sabihin niya ron Di ba? Para hindi siya madali ng makasuhan ng obstruction of justice. Kasi maliwanag sa sinabi niya, alam niya. Pero, secret. Nagkataon, dati siyang presidente ng Pilipinas. Di ba? Obligasyon niya na pairalin ang batas. Yung tao, wanted si Kibuloy. 'Di ba? Isang pugante. So, kahit nakaibigan niya 'yon, sabi ko nga, kung ayaw mong ituro, zip your mouth. Because anything you said can be used against you and this is what's happening. Posibleng makasuhan siya rito ng DOJ. So, ang kaso nito, obstruction of justice. So, sabi nga ni Jill Bongalon dito, so having said that, yan pong kanyang pahayag, lalong-lalo na siya po ay isang property administrator ng KOJC compound. So in effect, that would warrant, sabi niya, no yung sagot niya, that would warrant a possible case of obstruction of justice. Okay? Dapat naman talagang makasuhan. Hindi lang naman po si Duterte ang dapat na makasuhan po rin diyan So lahat po ng pati yung mga vloggers na nag-iinipal as if they know the whereabouts of Kibuloy, dapat po lahat ng mga yan makakasuhan din ng obstruction of justice. Di ba? Idol Rex Adventure, ito yung magaling na vlogger dyan kasama si Papa De. Diyan ito yung kung gusto nyo makita yung update na nga pala ng Pasig Esplanade, yung ginawa nila First Lady. Ang dami yung magagandang updates ngayon doon. Check this out. Yung channel po ni Rex TV Adventure. Yan. Tsaka ni Papa De. Kasing nagla-live pa yung mga yan. Kahit gabi doon, makikita nyo ang ganda. Alright, man. Thank you, Thank you sa pagbisita. Sabi ni Rex TV. Ang sabi niya ulit dyan lang daw sa loob ng bahay kaya nilusob ni General Torre ang KOJC. Parang nagbigay din ng information si Duterte. Maging si Sara Duterte rin, di ba? Yung nagsabi na nasa langit daw. Obviously sa mga tono ng pananalita nila, alam nila kung nasaan. Alam nila. At tanong, ito,
Pwede ho bang kasuhan si Sara Duterte ng obstruction of justice? Meron bang immunity ang Vice President laban po sa pagsasampa ng kaso laban sa kanya? Oh, sagutin niyo ho yun. Ngayon, eto ho si Sal Panelo, isa dapat din itong makasuhan. Kung saan ako ihahantong o dadalhin ng dakilang. Ito kasi nag-uusap pala si Kibuloy at saka etong si Panelo. Ito yung sabi ko ito dapat gamitin ito ng PNP. Iharap ito sa judge na didinig doon sa request. Alam ko Pasig judge yun eh. Sabi ko nga kung yan si Montesa, nako, patay tayo rito. 50-50 tayo rito. Sana naman huwag niyang paboran yung kahilingan ni Kibuloy, ng kampo ni Kibuloy na hospital arrest. Kasi madali nang itakas yan pag ganyan. 'Di ba? Napaka ano na yan, sobrang ng laya yan. Ang pinaka most convenient na dapat na mabibigay sa kanya kung hindi puro sa payata sa kulungan ng BJMP ng Quezon City, diyan po siya ikulong na lang manatili sa custodial center. 'Di ba? Pero unfair naman dun sa mga kasama niya. Dapat yung mga yun matatanda na rin yan 'Di ba? Sila Crescente Canada, yung mga yun, yung apat na kasama niya, 'di ba? Dapat nga sama-sama sila sa Pasig Oh. 'Di ba? Pakinggan niyo Ako inahanda. Kung gusto nilang ako'y forever nakakulong, tatanggapin ko 'yon. Basta ang mahalaga sa akin, sabi niya, yung aking pinundar, yung aking mga kasamahan dyan, yung kasagraduhan ng lugar na yan, ay mananatiling sagrado at mananatiling ang rule of law ay naipatutupad. Kaya sabi niya, ako'y handang-handa na. Wherever destiny leads me, I am ready. Yan ang magiging aking destinasyon. Ako'y nakahanda. O yan ang sinasabi ni Pastor. Okay. 'Di ba? Dapat makasuhan din ito ng obstruction of justice. Unang-una hindi naman po siya abogado ni Kibuloy. Ang exempted po diyan ay ang abogado. Kasi obligasyon po naman ng abogado na na protektahan ang kanyang kliyente. At kung ano man yung kanilang pinag-uusapan, covered po 'yan ng attorney-client privilege, yung communication, yung privilege communication nila, protektado 'yan. Okay, pero tong mga hindi, saklaw to. Kung alam ninyo, 'di ba? Tapos dadaldal pa ninyo. Now, yun pong yung tanong ko kanina sa inyo. Kung ang Vice President po ba ay pwedeng kasuhan ng obstruction of justice o anumang kaso? Ito ho yung sagot. Tandararan. Tandan. Pwede ho. Okay? Ang Vice President po ay wala pong immunity from suit. Hindi katulad ng Presidente na merong absolute immunity from suit. Kung meron kang ikakaso sa Presidente, hindi mo pwedeng maisampa ngayon ito. Okay? Halimbawa, yung Presidente ay nagsalita ng mapanirang puri, libelous. Meron lamang itong 1 taon na prescriptive period. Ibig sabihin, timely filing, 1 year, kailangan masampa mo yung kaso mula nung ma-discover mo yung sinabi niya. So, 6 years ang Presidente. Nagets nyo ba? Nagets nyo ba kung bakit ganun tumira si Duterte noon? Diba? Kaya niyang pagmumurahin kung sino-sino, kaya niyang akusahan, kahit na sino, because of that absolute immunity that is being abused. Now, eto namang Vice President po, ay wala hong ganung klaseng kapangyarihan. Bakit po? Kasi po, spare tire lamang ang Vice President. Ang kanyang trabaho, napakasimple lang, ihanda ang kanyang sarili. Yun lang, hindi niya kailangang mag-inipal. Pamumulitika yan, yung mag-iipal ka. Na gagawin kang ginagawa ng DSWD. If you're not happy with the DSWD, you can talk to them, you can talk to the President. Dapat na magkadikit kayo Na yung DSWD natin, unsatisfactory yung ginagawa nila. Kaya ako, feeling ko dapat, di ba? Makausap nyo rin po sila, Mr. President. Pag sinabi ng Presidente, ikaw, baka gusto mo, pangasiwahaan mo yung
DSWD. O pwede rin yun. Di ba? Ganun dapat ang tama, hindi yung duplication o kaya naman DOH. O kaya mo pa pangasiwa ng DOH. May background ka ba sa management ng hospital? Wala ho pero may mga expert dyan eh. O di pa ubayan na lang natin sa expert. Delikado pag sa'yo. Tingnan nyo nangyari sa DepEd. Di ba? Ang daming problemang iniwan. Yan, oo. So gumawa ng libro, bida siya. Tapos taong bayan ang gagastos sa kanyang libro. Ay nako. Okay. So again pwede humakasuhan din ng Vice President yan. Pwede bang gamitin ito sa impeachment? Yung ganon? Hindi naman po. Okay? Pero, ito ang pinag-uusapan natin, going back dito po kay Duterte, pwede ho siyang makasuhan. Kasi, merong insinuation na alam niya Pero, he is withholding. Di sana sinabi na nga lang niya, again, no comments. Kaibigan ko yung tao, so what do you expect ipagtatanggol ko siya? Pag sumagot ako ng negative, hindi kayo maniwala. Pag nagsabi naman ako kung nasaan, tapos hindi naman din totoo, di ba? Ako naman ang papanagutin ninyo, so no comment. Ganun lang, kasimple. Kung gusto nung may daldal. Okay? So, tingnan natin kung anong gagawin po ng DOJ diyan kay Digong. Kasi, unang-una, ba't ko nasabing tingnan natin kung anong gagawin ng DOJ? Unang-una etong kay Kibuloy, this is a test. Kung totoo bang may kakayanan ang kampo ng mga Duterte na mag-launch ng civil war. Yung kasi yung banta dati, di ba? Pag hinuli si Tatay Digong, magkaka-civil war. Pag si Kibuloy hinuli, magkakagulo. Mapapabagsak na si BBM sa pwesto. O ano nangyari? Di ba? Ano nangyari? Nahuli si Kibuloy. Nasaan yung 8 million? Yung 8 million po nila, naging 8 meters lang. Nasaan yung 32 million? Di ba? Na pinagmamalaki nila, naging 32 meters lang. So all in all, 40 meters lang ang kaya nilang gawin. O, di ba? Yun lang yung nasakop nila doon sa liwasang Bonifacio. At doon po sa EDSA Shrine, hanggang doon lang sila sa dito yung footbridge.